ang topic po natin yung umaga, ang dahilan pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung ito ang pansin mga kapatid, ito po papasok ng prayer dito, ang topic po ng bawat nagbibisa ng mensahe ko sa pag-ibig. Kaya ating madama, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Sabihin niya po natin, mahal ako ng Diyos. Lakas na sabihin, mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Amen? Amen. Hindi ka talaga ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi nga dito sa unang 1, Kapitulo 3, verso 1, ipinakita ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin ang tayo'y tawagin ng mga anak. At ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng taga-sanlibutan. Ang unang makita natin ito, paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nagpipinadama ang pag-ibig sa atin na tayo ay iligtas sa kasalanan. Amen? Amen. Ang sabi sa inyo, Romans 5:89. Pakibasa natin ang Romans 5:89. Brother Jerry, Tagalog ka. Basa, Brother Jerry. Kapitulo 5, talata 8. Ano yung pwede? O sige, ating ko lang, chichikan ko lang. Ito po ang sinasabi 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Amen. Ano nakikita na sa talata niya? Ipinadama ng Diyos kanyang pag-ibig ng tayo mga kasalanan pa. Siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. Dahil niya malagay mga bagay na mga kapatid. Ang sabi niya tayo naligtas sa poot ng Diyos. Dati tinapuot na tayo ng Panginoon. Hindi tayo mahal ng Panginoon. Pero yung kanyang pag-ibig ay nananagili sa atin. At ano, ibinunga ng kanyang kamatayan. Naligtas tayo sa kasalanan. Amen? Na dapat tayo ang dapat tayo ang kumarap sa kasalanan na yun. Pero lahat inako ni Yesu Kristo upang palaman niya ang kanyang pag-ibig sa atin. At hindi lang yung kasama ng Biblia, nakita tayo sa poot ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, dati nung tayo hindi Kristiyano, away tayo ng Diyos. Alam naman natin, amen? Ano sabihin niyo, pastor, paano mag-igaway Diyos? Hindi naman, inaaway ng Diyos. Yung hindi ka sumunod sa kanyang kalooban, galit na ang Diyos sa iyo. Pero dahil sa kanyang pag-ibig na ipinadama sa atin, ang Diyos na nagpigil na tayo paksa kanya ng buwan at galit. Ano sabi ng Biblia? Dahil sa kanyang pag-ibig, naligtasayan mo sa ating mga makasalanan. Kabila ng ating pagiging makasalanan, naroon pa rin ang pag-ibig at pagkalingan ng Diyos sa atin. Dapat madama natin yung mga kapatid at ating pahalaga sa buhay natin. Amen? Kasi pag hindi mo pinahalagaan niya, hindi kita talaga sa pananampalataya. Amen? Kaya mahalaga isang tao mga kapatid. Yung manulog ako pinananalubutan na loob. Una sa Diyos, pangalawa sa inyong kapwa. Amen?
Sabi ka na, tapos sabi naman matanda, ay hindi lumigo sa pinanggalingan. Hindi makakaroon sa pero hindi makapunta sa parorona. Mahal ka mga kapatid na kumilanang ka ng buta na loob sa Diyos at sa tao na ginagawa siya ng Panginoon. Bigyan mo talaga ang bawat sa kanila. Amen? Hindi katalina ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At anumang buti ang ginawa niyo sa kapwa-tao niyo, tandaan mo, hindi galing sa iyo. Yan ay galing sa Diyos na iglunla sa iyong puso. Amen? Pero wala akong nagawala sa Diyos. Ano ba wala ko sa Panginoon? Kumuha ng mabuti. Kaya kumuha ng mabuti dahil sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ganyan ipinakita na Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ipinadama niya. Kaya mahalaga mga kapatid na ang pag-ibig, ipinamadama mo. Una sa Diyos. Pangalawa sa iyong kapwa. Mahalaga na hindi lamang sa bibig, hindi lamang sa salita, kundi kundi ipadama mo. Maramdaman na yung kapwa at ang Diyos na mahal mo siya. Amen? Kaya mga kapatid, ganyan kadalina ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Letter B. Iniwan niya ang kalwalatian na katawang tao at namuhay tulad ng isang nalipin. Philippians 2, 6 and 7. Para na ko makibasa. Philippians 2, 6 to 7. Nang siya, bagamat na sa iyong Diyos, ay hindi kayo natin isang bagay na nararapat panangunan ang pagkapatay niya sa Diyos. Kundi, bagkus inubad na ito at nagtayong alipin na nakitulad sa mga tao. Amen. Ang sabi sa ibang talata, bagamat sa Diyos, ay hindi na natin kapatid ng Diyos. Tali, hinubad niya ito at nagtayong isang alipin. Ikaw ba magagawa mo na iwan mo ang ikalalagay sa Bible isang mayaman? At pumunta ka sa Quiapo at ikaw ay malimos doon. Kaya mo bang gawin yun? Na kung anong ginagawa ng mga pulubi doon sa Quiapo, gagawin mo rin. Magtutulong ka sa kalye. Amen? Makakakal ka ng basura para makain mo. Hindi natin kaya gawin yun. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Iniwan niya ang kalawalatian. Buwa sa lupa at kanyang isang alipin. Amen? Kaya bisa yung mga, di ba sa atake, mayayaman. Kaya mga mayayaman, hindi sila sa mahirap. Kasi hindi nila nahirapan na maging mahirap. Pero, hindi tulad na ikaw mahirap. Naibangan ka. Tama mo, kung ano naman mahirap. Pero, kaya pag inagkatawang tao, sa isipin niyo mga kapatid, iniwan niya ang kalwalatian. Hindi natin kaya gawin yun. Naiwan mo ba na isang mayamang at pag-anyuhan sa talipin? Pero ang naging pa, siya nagpakababa. Naging masunurin sa kanyang ama upang abutin tayong mga makasalanan. Pagkat ba na tayong makasalanan? Pero, dapat tanggapin namin ang makasalanan tayo. Kaya nga sabi ng Biblia, kaya kami sa Jesus ng mga Paraseo, bakit ang Panginoon nakikisalamuha sa mga makasalanan? Ano sabi ni Kristo? Sino na nangangailangan ng manggagamo? Di ba ang may karamdaman? Kaya siya nakikisalamuha sa mga makasalanan, iba naman yan, ang tunay na pag-ibig pa rin. Na ang Diyos, walang pinipiling tao yan. Lahat natin, mga kapatid, pare-pareho. Tandaan natin niya, mayaman, mahirap, pareho sa harapan ng Diyos. Matalino, pareho sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, patuloy natin iba naman ang ating pag-ibig sa ating kapwa. At sabi ka ni Pablo, sa madaling mong panahon, sa paggawa ng mabuti, sa pagkatapanoon ay may sinaman. Amen? Kaya mga kapatid, huwag maging negatibo ang isipan mo sa iyong kapwa. Maging positibo ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa. Amen? Maging positibo ang isipan mo.
Sa mga kaya negatibo ang isipan mo, hindi pa naman po naman negatibo isipan mo sa kapwa. Parang wala kang peace of mind. Wala kang peace of mind. Hindi ka mayapa. Kasi negatibo ang isipan mo sa kapwa mo eh. Pero kung ang pananaw mo sa isipan mo ay puro maganda, puro positive, may kapayapaan ka sa puso mo. Pero, kaya yung kaluwaran yan, iniwan ni Kristo, tandaan natin, hindi natin kayang gawin yan. Siya lamang ang tanging makakagawa niya. Kaya mga kapatid, madama mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kapag hindi mo nadama yan, hindi ka magkatagumpay. Kasi minsan dumati sa buhay natin yung kalungkutan. Normal yan eh. Pagkainip. Bisa, di ba, bisa, hindi nyo ba nadama minsan ang pakalado nyo, nag-iisa ka lang kayo. Pero sino ang nakadaman kayo na minsan nag-iisa ka lang? Kaya problema. Hindi ka kaya unawain ng kapwa. Hindi kaya unawain ng sino pa man. Ang pakalado mo, isa lang. Ikaw na nag-iisa. Ako nadama ko yung mga kapatid sa ministry. Nung bago pa lang CPF. Kaya ang mga kapatid, ako na nagkakaintid. 3 beses ako nag-isa sa Panginoon. Nung simbahan ko doon nagkakamali mga 8, 10, 12 years or 3 beses ako humarap sa Diyos at abuhin may iyak. Sabi ko ba nadarama ko na nag-iisa na lang ako sa ministry. Wala akong nadarama supportan. Amen? Kasi alam niyo mga kapatid, itong CBF, itong araw, hindi nila nag-congreso ng mga simbahan ng Bacoor. Ba't mo nga meron nag-congreso ginagawa sa silong na iskimo haunted house? Independent pa simbahan. Kaya nung mga panahon ng mga kapatid, hindi nila nag-congreso sa CBF. Ano ba nararamdaman yung bilang pastor? Di ba parang nararamdaman ko, anong ba't ganito? Ang mga pastor man din na namimili. Hindi ko naman sila masisisir kasi nakatingin sila sa panlabas. Pero nadama ko yung mga kapatid, hindi nire-recognize sa CBF. Pero hindi tayo tumigil sa paglilingkod. Amen? Nagpatuloy tayo sa paglilingkod. Hindi natin tinigil ang tao. Ganun mga kapatid, ang paglilingkod mo sa Diyos, huwag ka tinigil sa tao. Pag tumingin ka sa tao, hindi ka makakamatuloy. Kaya sabi ng Panginoon kay Joshua, huwag ka titigin sa kaliwa. Huwag ka titigin sa kanan. Ibig sabihin, direct ka na titigin. Kapag tumingin ka sa kapwa, hindi ka makakamatuloy. Bisa ka. Ito sa bayan mo, nagiging ka tinisura na eh. Amen? Bisa ka sa mga iglesia, gano'n yan. Ito, wala yan. Ang iglesia, mga kapatid, perfecto. Pero, ang nasa loob ng iglesia, ay minsan hindi perfecto. Tandaan, kaya huwag ko naghanap ng ibang iglesia na malilipatan at naghanap mo ng perfecto. Huwag ka lumipat. Bakit? Hindi magiging perfecto pag lumipat ka ron. Kasi walang iglesia na perfecto. Amen? Ang iglesia perfecto. Pero ang nasa loob ng iglesia, yan hindi perfecto. Amen? Dapat nakita natin lahat yan. Kasi meron iba mga membro. Nalipat ako sa iglesia daw, mga pakulong dyan. Ako punta mo, pakulong niya. Nakala mo ba? Matatahimik ka sa akong punta. Amen? Ngayon, ang gawin mo, kung meron ko mga bagay na hindi mo gusto sa mga iglesia, pag-prayin mo na lang yan. Pero, ipanalangin mo na lang yan. Kasi may mga kapatid, pag hindi yan ang stepping stone mo, hindi ka na lago sa spiritual. Kasi, ang tanong, di ba meron tayong membro dito na parang katanong po yun, ano ba ito laging andito, laging nangingingi, laging nagbubules siya. Parang, duman natin sa isipa mo yung mananawa, amen? Pero tandaan nyo, ininagin ninyo sa atin. Amen? Para sa ganun pala, sa mga tao na yan, nabugo tayo ang ating pananampalataya, amen? Kaya mga kapatid, ipanamo mo ang pag-ibig mo sa Diyos at sa iyong kapwa mananampalataya. Huwag ka titigil sa tao. Tandaan mo, sa iyong panahon, katitigil ka.
Ang buhay ng tao may lamang. Hello? Amen. Ay lamang ang buhay ng tao. Amen? Sige yung mga tao, mga kapatid, overstress. Ang lahat ng mga negative mo kaisipan, itinalima nandiyan ko sa isipan ng tao. Bisa nga, galing ako sa umuwi ako, siguro ko talaga, mga araw na galing ako therapy. Ngayon hindi pa ko inahantok. Binusap ko yung TV. Nakita ko, ini-interview ni Julius Babaw. Sino? I-analyze ito. Kaya na, di ba yung kuwan na aso sa longga? Julius na yung junior. Kumanat na ang ginado yan. Ngayon, in-interview sa kasi kanyang asawa, mga batid, namatay dahil sa sakit ng breast cancer. Hindi niya matangkap. Bakit hindi niya matangkap? Kasi ang history ng asawa niya, wala silang ganun kaso. Ngayon, ano dahilan? Sinabi niya kung ano dahilan. Ako si Ercito ay gobernador ng Laguna. Tinagkasalit ni Ninoy. Inisip mo din ang kanyang asawa. Na-stress ang kanyang asawa. At yun ang dahilan, kaya ang kanyang asawa nagkaroon ng breast cancer. Mga kapatid, iwasan mo ma-stress sa mundong ito. Hello? Kahit anong yaman mo, kahit anong dakila ang iyong hinaharap sa buhay, kapag ikaw ay puno-puno ng stress, madadali buhay mo. Kasi ayon sa mga doktor, 70% na pinagumulan ng cancer ngayon, stress. Hello? Hindi maiwasan yung stress kasi alam niyo matalino yung job. Ako maraming pagkakaroon ng stress. Pero ay magtulungan mo, ayoko na ako ay magkaroon ng karamdaman dahil sa stress. At saka wala ka kapayapaan. Andiyan sa bibigyan naman ng talino yan eh. Amen? Nakibigyan naman ng kabayan, hindi ba pwede magkulang ang Panginoon eh. Kung ang mundo ay hindi nagkukulang, lalo higit ang Diyos sa buhay natin. Kaya iwasan nyo may stress mga kapatid. Amen? Kaya pumapasok mga bukol sa matres, bukol sa pitunga, bukol sa liver, bukol sa kidney. Diyan pumapasok mga kapatid. Kaya mag-stress kayo. Tamanan nyo. Bumigay ng tulong sa Diyos. Amen? Palawanan natin. Kaya ang lahat ng yan ay pinagdagawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Nagdagupay ka na kapatid. Huwag kang umuwi ng tarunan. Umuwi ka ng matagumpay. Amen? Hello? Amen. Let us see. Ikaroon po ito. Ano sabi na? Pinagkalooban tayo na maging anak ng Diyos. Ginawa tayo ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Kaya ba tayo anak? Ay sa Jedi 44. Anak tayo ng Diablo. Amen? Yan ang aking katatayuan sa buhay spiritual. Anak tayo ng demonyo. Tanggap niyo ba yan? Hello? Diba tanggap niyo ako? Tanggap niyo ako? Ba't naman ang natapatay? Anak ko ng demonyo. Bakit? Lahat ng demonyo ang ginagawa ko. Pero dahil kay Kristo, binigyan naman pagkakataon na kanya maging anak. Diba? Kaya nga sabi ni tingnan niyo kapatid, tingnan niyo kung gano'n kadakila ang pag-ibig nito sa atin. Tingnan niyo kung gano'n kadakila ang pag-ibig nito sa atin. Tinawag niya tayo mga anak. Hello? At yan ang totoo. Amen? Hello? Kaya akinin mo kapatid na anak ka ng Diyos. Hindi ka pwede pagkulangin ng Panginoon. Amen? Ano ba ang magkama sa isipan mo? Pagkain na araw-araw. Matrikula ng anak mo araw-araw. Buwan-buwan. Pagbayad sa bahay, sa upan. At ano, kung ikaw mo makakabayad ka, hindi na tayo bigyan. Amen? Kaya sabi mo, mas mahalaga ang buhay
Kaya sa mga bagay na yan. Kapag ito, balisa, bagabag ka, mamatay ka. Amen? Lagi mo isipin, ano man na nasa iyo, yan ay bigay siya ng Diyos. Amen? At huwag kang mawalis sa anumang bagay. Amen? Ang Diyos handa magbigay yan. Bakit? Anak eh. Anak ka ng Diyos, mga kapatid. Hindi ka na ng Diablo. Hello? Anak ka ng Panginoon. Anak ka ng Diyos sa mga kapatid. Ano sabi sa President Bantul? John chapter 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Amen. Lahat ng tumanggap. Kayo ba'y tumanggap sa Panginoon? Amen. Sigurado kayo? Amen. Umina. Binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Isa lang ang anak ng Diyos. Amen. Sino? Jesus lang ang anak ng Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, binigyan ka ng karapatan. Inadaan ka ng Panginoon. Di ba nakakatuwa na binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos? Akinin mo yan, kapatid. Bagamat yan pinakapamilya na talata sa ating mga pananampalataya, pero dapat bigyan mo ng pansin. Bigyan mo ng kahalaga sa buhay mo. Dati anak ka ng Diablo, ginawa ano ng Diyos. Amen. Ano sabi niya sa letter B? Ang pag-iiyan niya ay hindi kagagawa ng tao, ito'y kagagawa ng Diyos. First, John 1:13. Pagkabasa mo, pwede nyo. O sinasabi niya, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, o sa kagustuhan, o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo naging anak ng Diyos, hindi sa kagagawa ng tao, hindi sa mga nasa ng ama mo. Amen? Ang pagiging anak natin ay ang may kagagawa ng Diyos. Hello? Kaya mga kapatid, ano ba masasabi ko sa Panginoon? Binigyan ng kaligtasan. Ginawa pang anak. Binigyan ng kapatawaran. Kadakilan ng pag-ibig nito sa buhay natin. Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, kapag yan hindi mo pinahalagaan, hindi mo pinagmulagulayan yan, hindi mo maabot ang dunin ng pananampalataya na ibibigay sa Panginoon. Hindi ka gagawin doon ng sinumamahan. Hindi ka gagawin doon ng pastor. Hindi ka gagawin doon ng kapatiran. Hindi ka gagawin doon ng iyong ama't ina. Ang pagiging anak mo ay kagagawa ng Diyos. Amen. Di ba nakakatawa? Amen. Kaya ano sabi sa letter C? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, may karapatan na tawagin ng Ama, Ama ko. Pwede mo tawagin ng Diyos ng Ama, Ama ko. Amen. Dahil anak ka na niya. Romans chapter 8, verse 15. Pwede mo ibasa mo. O sinasabi ng mga English, chapter 15. Sapagkat hindi Espiritu ng magkalito ng inyong magkalito kung kayo magkakastado. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagpupok kung kayo mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya Ama, Ama mo. Amen. Ang ating nilagang pa hindi Espiritu ng pagkalipin. Upang muli matao. Ang ating nilagang ay Espiritu ng kapangyarihan. Hello? Kaya sa Kristiyano, hindi ka dapat matakot. Ano man ang sitwasyon? Karamdaman, pagkukulang sa mga bagay na material. Huwag mo katakutan mga kapatid yan. Lahat yan, kaya tungulan ng Diyos yan. Amen? Tapos ang sabi ng Biblia, hindi tayo bigyan ng Diyos ng pagkakalip hindi tayo bigyan ng Diyos bumatakot. Ang ginagat natin ay Espiritu ng
kapangyarihan. At dahil yan, pwede ka nang tumawag ng Ama, Ama ko. Di ba napakaganda, pinadala? Pwede mo tawagin Ama, Ama ko. Amen? Dahil naman may karapatan niya yung mga pilihan Diyos sa karapatan ng maging anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tawagin, pili ka ng karapatan ng maging anak. Pili ka ng karapatan ng tumawag ng Ama, Ama ko. Hello? Kaya mga kapatid, wala na tayong masasabi pa sa Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay hindi pinagpala, kapag ikaw ay namumuhay ng talunan, ikaw na ang may kamali ay hindi ka naman pwede magkamali. Ang Diyos sa atin. Ang daan natin. Amen? Isip-isipin mo, pinadaman niya ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay sa krus. Tapos, ginapatay ng anak. Isipin mo, kung gano'ng kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Naway patuloy natin madama, mga kapatid. Ang gandang klaseng pribileyo sa buhay natin. Kaya huwag ka mamuhay ng takot. Ang binigay siya ng Diyos, Espiritu ng kapangyarihan. Amen? Let us see. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng taga-mundo. Bakit ka makikilala ng taga-mundo? Pinagulo ng Diyos ang buhay mo. Letter A. Binagulo ng Diyos ang buhay mo. Kaya hindi ka nakikilala. Ang sabi sa 2 Corinthians, Mark 17. Pagkasa mo po. 2 Corinthians 5:17. Kaya kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay na nagsilipas na, narito siya pawag maging mga bago na. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, tayo nakipag-isa kay Kristo, Amen. kung gano'n, bago ka nang nilalaki. Lumipas na ang mga dating bagay sa iyo. Ano yung mga lumipas? Masamang ugat, masamang pananalita, bisyo, alak, sugal, ganito, droga, amen, mga istambay sa bawat kanto, na wala namang tututunan ng mga usapan. Lahat ay iniwan ko na yan. Hindi ka na mabuhay ko na isang tao, baka mundo, namumuhay ka na bilang isang Kristiyano, amen, na may tao sa Diyos. Baka makikilala ng mundo. Natin ginagawa kung hindi mo na ginagawa. At hindi mo ginagawa ko ngayon. Hello? Kaya kapag ikaw ay namumuhay taga-mundo, ibig sabihin niya, sabi ko, naging. Magkatanong ka ngayon. Bakit? Born again ba tayo nung? Born again, bakit ng mga babae? Born again, bakit nagsusubra? Amen? Kaya nga sabi ni Pablo, huwag niyong bigyan ng kahihiyan ng Panginoon. Kapag kayo ay gumagawa na hindi tama, sino napapahiya? Sino napapahiya? Ang ating Diyos na yung ginagawa. Kaya totoo sabi ni Pablo, kaya ito ang sino man na kay Kristo, siya ay bago na ginagawa. Amen? Wala na ang dating bagay, lahat sumipas na. At dahil ito sila ay bago na naging mga bago na. Di ba napasarap na pamuhay ka na may kabanahan sa harapan ng Diyos? Pagkakat na yung mga hindi ka sa mamaki na material o ano pamamay ka ng tamang ka. Pero yun ang umuhay na may ayos sa kalawan ng mga makadala na ako ng kapayapaan. Hello? Kaya mga kapatid, una siya binago na Diyos ang buhay mo. Pangalawa, nabago ang iyong ginagawang pagsamba sa Diyos. Dati sumasamba ka sa Diyos, Diyosan o Ribundo, ngayon iba na siya sa mo. Dati kasama mo sila to sa mga pagsamba, pagkila sa mga posisyon. Amen? Sino sa iyo umilan sa posisyon?
minor to position eh. Amen? Di ba pagkain mahal na araw naman. Yung black sa black, tawag ko, yung Friday, di ba yung nag-position ng mga Katoliko? Ala na sa hotel 18, bago pero silang paano lumalakad na. Ewan ko, sa ko lang, tapos yun. Pero yung parang nagkaroon niya sa parang mukha. Amen? Ewan ko na-experience yun. Nakakita ko nun eh, kasi naranasan ko rin yung sa posisyon eh. Akala ko napakabalag ko eh. Amen. Dati, ganun ang ginagawa natin. Sumasabat sa Diyos. Amen. Kaya sabi ng tiyuhin ko, mabuti mo magkalangan ka ng aso. Bakit ang aso, kung ibang tao totoo, ang nagbutuan niya, pumasok ko tao din, sabihin, oy, ninakaw ka ng kapitbahay mo, sabihin mo yun, hindi naman, kasi at basahin ng Habak 2:18 at 19. Sino ang mabilis na humanap sa Old Testament ng Habak? Yan ang propetang manakaw sa ok. Kaya medyo British yan, si Habak. Manakaw sa ok, Habak. Okay, sino mabilis yung humanap ng Old Testament na Habak? Ha? Bibigyan kayo ng matunog ko. Nakita ko na. Habak ko, chapter 2, 18, hanggang 19. Ano yun, mga minor prophet yun. Sige si Johan, nabasa mo Johan. Habak 2, verse 19. Ay, 18. Ano ang pagbuhan ng isang Diyos matapos ng wisan ng ilog sa kanya? Isang larawang yari sa mental, tagapagpuro ng kasinungalingan. Amen. Sapagkat ang manilog ay nagtitiwala sa sarili niyang ikha, kaya man siya'y gumagawa ng Diyos hindi naman ng pagsalita. 19. Kahabag-habag ang nagsasabi sa isang butong ka, umisip ka, at sayari sa bato, at di nakapagsalita. Bumangon ka, makapagturo ka ito, nagpapalitan niya ito ng ito at ina, ngunit hindi naman humihina. Ang sabi niya, ano ang kapuluhan ng mga kumuha nito? Napabalunod ka ng dito at pilak, hindi naman humihinga, hindi naman magpasalita. Ang sabi sa Isaiah, mga mangmang, ang mga sumasamba sa Diyos. Bakit pa naman ang sabi ni Isaiah, kumuha ng isang saka ng kahoy, hinugisan ng Diyos, sinabayan, hinugisan, at yung nagtendabasa, gawang panggatong ng kanyang pagkain. Di ba kung mga pero, di ba mga kaya mga kapatid, maraming parang tayo naging mangmang. Sana pa na Japan, lahat ng Pilipino, 95% makasumama sa Diyos. Kaya mga kapatid, kaya hindi tayo magkalala ng mundo. Bakit ang pakisamba? Amen? Minsan, dumarating sa atin ang persecution, pag-uusik ng ating kasambahay, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kamag-anak. Bakit? Nagbago ka na? Pananampalataya? Nagbago ka na pagsamba? Amen? Dahil sumasamba ka sa Diyos, umiilaw, inubuhat mo. Ngayon, hindi mo na ginagawa yan. Paano makikilala ng mundo? Una, pinago na ito sa buhay mo. Pangalawa, nagbago na pagsamba. Hindi kaya, yun ang dahilan, di ba? Yun ang dahilan, kaya pisang, hindi mo anuhan ang mundo ito. Kaya mga kapatid,
Yan ang dahilan kung bakit ang mundo lumalayo sa atin. Kasi gusto ng mundo, gumawa rin tayo ng kasalanan. Masaya naman gumawa ko ng kasalanan sa laban. Amen? Pero, nung ako hindi ba at nag-Kristiyano, kasi masaya ako, wala ko kayo ng mundo. Gumagawa kami hindi tama, nalalaman kayo ng kapwa. Masaya ako. Pero hindi ko alam ang buka para noon, kamatayan. Kaya napakalaga sa mundo, kaya napakalaga sa Kristiyano, na patuloy na madama mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Let us see last verse. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, hindi ka na nakikilala sa lingkod na bakit sumasamba ka sa turo ng buhay mo. Ang sabi sa John 4, 23-24. Dodi pa, dodi, tayagan ka. 23-24. Datapwat, dumarating ang oras at ngayon na nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Ano ang hinahanap niya sa pagsamba? Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu ba nakikita niyo? Hindi mo nakikita yan. Pero sabi ng Biblia, sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Yan ang hinahanap ng Diyos na pagsamba natin. Amen? Sabahin mo man sa mga bagay na hindi mo nakita at sumasampalataya ka, kahit hindi mo siya nakita, kasama mo siya. Kaya mga pagkita sa mga pumaraan, sa beerhouse, sa sabungan, sa doon kumalo, kasama mo ang Diyos, di nakikita ka. Pero, kaya mga kapatid, magkaroon tayo ng takot, magkaroon tayo ng takot na may kabananan sa ako ng Panginoon. Ano yung kasalanan na ginagawa mo na hindi mo na nakakita sila? Parang hindi ka nakikita na yung kapwa. Pero nakikita na ng Diyos kung ano ginagawa mo. Pero, kung ikaw may takot sa kapwa mo, hindi ka matakot sa Diyos na siya nakahatol sa iyo. Amen? Kaya mga kapatid, wala kang maraming may takot sa Diyos. Lahat ng bakit sa buhay mo, hayag sa harapan ng Panginoon. Kahit ang kawal naroon, ang Diyos na andyan din niya. Nakikita ano man ang ginagawa mo. Kaya mga kapatid, magkaroon tayo ng banal na pagkatakot, banal na respeto na ibigay natin mula sa iyo. Amen? Amen.